P5, Quarter 2, Week 2. Mga piling batas, lokal na ordinansa, at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. Mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga piling batas, lokal na ordinansa, at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. At mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan sa araw na ito. Una, naipaliliwanag ang mga piling batas, lokal na ordinansa, at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. At pangalawa, nakikilala ang mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Maikling balik-aral. Mga tanong. Para sa unang bilang, kahit sino ba ay maaaring magparami ng alagang hayop sa bawat bakuran? Pangalawa, may alam ba kayong mga panuntunan o batas na dapat gawing gabay kung nais mong magparami ng mga alagang hayop? Pangatlo, familiar ba kayo sa logo na ito? Pang-apat, anong ahensya ng gobyerno ang may logo na ito? Panglima, may alam ba kayong tungkulin o gawain ng ahensyang nabanggit? Ang pagpaparami ng alagang hayop ay maraming benepisyo ang naibibigay sa bawat isa, ngunit dapat na alamin muna ang mga pamantayan o panuntunan sa pagpaparami ng alagang hayop. Sa pagpaparami ng alagang hayop o animal production, dapat na malaman na may mga piling batas, lokal na ordinansa, at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs na ang hangarin ay magbigay ng serbisyo upang maging matagumpay ang bawat Pilipino sa pag-aalaga ng poultry animals. Marangal ang gawain ng pagpaparami ng mga hayop at marami sa mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals. Ating malalaman
ang mga katangiang taglay ng isang matagumpay na nagpaparami ng mga alagang hayop. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto. Pansinin ang mga larawan ng logo. Piliin ang letra ng tamang pangalan ng ahensya. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? A. Department of Science and Technology. B. Department of Agriculture. C. Bureau of Animal Industry. O D. National Swine and Poultry Research and Development Center. Tama! Titik! B. Department of Agriculture. Pangalawa, ano ang tamang sagot? A. Department of Agriculture. B. Department of Science and Technology. C. Bureau of Animal Industry. D. Department of Labor and Employment. Tama! Titik! C. Bureau of Animal Industry. Pangatlo, ano ang tamang sagot? A. TESDA. B. Department of Agriculture. C. Bureau of Animal Industry. D. Department of Environment and Natural Resources. Magaling! Titik! D. Department of Environment and Natural Resources. Pang-apat, ano ang tamang sagot? A. Department of Agriculture. B. Department of Science and Technology. C. Department of Agriculture. D. Department of Labor and Employment. Tama! D. Department of Labor and Employment. Panglima, ano ang tamang sagot? A. Department of Agriculture. B. Department of Science and Technology. C. Bureau of Animal Industry. D. TESDA. Mahusay! Titik! D. TESDA. Pang-anim, ano ang tamang sagot? A. Department of Science and Technology. B. Department of Agriculture. C. Bureau of Animal Industry. D. National Swine and Poultry Research and Development Center. Tama! A. Department of Science and Technology. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Panuto, pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra.
Sagutin na natin. Ano kaya ang mga tamang sagot? Para sa unang bilang, batas. Ito ay B. Ito ay mga makatarungang prinsipyong gumagabay sa kilos ng mga tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunan upang magkaroon ng kaayusan para sa lahat. Pangalawa, local ordinance. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! D. Ito ang mga batas o alituntunin na ginawa at inilathala ng mga lokal na pamahalaan. Pangatlo, ahensya ng gobyerno. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Titik! E. Sila ang grupo ng mga taong mula sa pambansang gobyerno na naatasan na magpatupad ng batas at magbibigay tulong sa mga nasasakupan nito. Pang-apat, non-government organization. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Titik! C. Ito ang mga samahan ng mga pribadong kumpanya, grupo at pangkat ng mga tao na nagbibigay tulong sa mga nangangailangan. At panglima, veterinaryo. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Titik! A. Sila ang mga taong tumitingin at gumagamot sa mga hayop na may sakit o karamdaman. Unang aralin na ipaliliwanag ang mga piling batas, lokal na ordinansa at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong na ibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals. Pagproseso ng pag-unawa. Gabay na mga tanong. Para sa unang bilang, ano ang kahulugan ng batas at ordinansa? Magaling! Ang batas ay isang tuntunin o alituntunin na itinakda ng pamahalaan upang gabayan ang kilos ng mga mamamayan at mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Samantalang ang ordinansa ay isang uri ng batas na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng mga nasasakupan nito sa isang partikular na lugar. Pangalawa, bakit kinakailangan magpatupad ng batas sa pagpaparami ng alagang hayop? Mahusay! Kinakailangang magpatupad ng batas sa pagpaparami ng alagang hayop upang matiyak ang kaligtasan, kalusugan at tamang pangangalaga sa mga hayop. Gayon din upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at mapanatili ang kaayusan sa kapaligiran. Pangatlo, ano-anong ahensya ng ating pamahalaan ang naatasang magpatupad ng mga batas at magbigay tulong sa pagpaparami ng mga alagang hayop? Magaling! Ang mga ahensya ng pamahalaan
na naatasang magpatupad ng mga batas at magbigay tulong sa pagpaparami ng mga alagang hayop ay kinabibilangan ng Department of Agriculture o DA. Partikular ang Bureau of Animal Industry o BAI na siyang nangangasiwa sa kalusugan, pagpaparami at pangangalaga ng mga hayop sa bansa. Upang matiyak ang tagumpay ng industriya ng animal production, naglungsad ang ating pamahalaan ng mga piling batas na nangangalaga para dito. Isa na rito ang Organic Agriculture Act 2010. Layunin ng batas na ito na isulong ang organikong pagsasaka sa ating bansa. Dahil organic farming lang ang tanging paraan upang muling bumalik ang sigla ng ating lupa at magsasaka. Malaking tulong ang batas na ito upang pamangalagaan ang ating mga alagang hayop. Ayon sa Philippine Organic Agriculture Act of 2010 o Republic Act 10068, ang organic agriculture ay naglalaman ng pang-agrikulturang sistema na naglalayong maitaguyod ang ekonomikal, katanggap-tanggap sa lipunan, bubuhay sa ekonomiya at teknikal na produksyon ng pagkain at mga hibla. Nais ng Republic Act 10068 na bawasan at iwasan ang paggamit ng mga kemikal na pataba, pestisidyo at mga parmasyutikong produkto na may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran. Ang salitang organiko ay ukol sa sistema ng pagsasaka at pagproseso ng mga pagkain na hindi gumagamit ng nakasasamang kemikal. Sa ilalim ng programang nais na ipatupad ng organic agriculture ay ang higit na pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga praktikal na hakbang na kayang makipagkumpetensya sa iba, ngunit napapanatili ang industriya ng organikong pagsasaka. Narito ang ilan sa mga nilalaman. Una, magmagandang kita sa sakahan at napapanatiling kabuhayan. Ang pagkakaroon ng mataas na produkto mula sa sakahan, ang pagbabawas sa mga gastusin sa pagbili ng mga kemikal na materyales at higit sa lahat, ang katiyakang magkaroon ng mainam na kita para sa mga magsasaka at pag-unlad ng kanilang mga pamumuhay. Pangalawa, pinahusay na kalusugan. Katiyakan na protektado ang mga magsasaka, mga mamimili at ang publiko sa banta ng paggamit ng kemikal na produkto sa sakahan. Pangatlo, proteksyon ng kapaligiran. Ayon sa napakaraming pag-aaral, ang paggamit ng kaunti at sobrang kemikal na produkto sa mga pananim at alagang hayop ay maraming masamang epekto, hindi lamang sa pananim at mga alagang hayop, higit sa lahat sa mga mamimiling tumatangkilik nito.
Pang-apat, pagbabawas sa panganib ng kalamidad at katatagan sa pagbabago ng klima. Climate change ang isa sa nagbabantang panganib sa bawat tao at iba pang bagay na may buhay. Ang patuloy na paggamit ng mga kemikal na produkto ay nakadaragdag sa patuloy na epekto ng climate change, hindi lamang sa bansa, maging sa buong mundo. Ngunit, ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay ang matagalang pagbabago ng klima sa mundo, tulad ng sobrang init, malalakas na bagyo, at tagtuyot na dulot ng polusyon at gawain ng tao. Bumalik tayo sa mga praktikal na hakbang. Panglima, katarungang panlipunan. Ang pagbili at paggamit ng mga raw materials mula sa mga negosyanteng Pilipino ay makakatulong upang patuloy na makita ang pag-unlad ng bawat bahagi ng lipunan. Sa paraang ito, maitataguyod ang karapatang pantao, pagkakapantay-pantay, estado o kasarian man, mahusay na pamantayan sa paggawa at paggalang sa karapatan ng pagpapasya sa sarili. Maliban sa Philippine Organic Agriculture Act of 2010 o Republic Act 10068, marami pang mga batas ang nagtataguyod ng pagpapatuloy at pagpapaunlad ng sakahan at pagpaparami ng mga hayop sa bansa. Ang mga batas o panuntunan na ito ay tinitiyak na naipapasunod sa bawat isa sa pamamagitan ng iba't ibang departamento o ahensya ng ating pamahalaan. Ngayon ay pag-aralan naman natin ang mga iba't ibang departamento o ahensya ng ating pamahalaan. Titik A, Department of Agriculture o Kagawaran ng Pagsasaka. Ito ang ahensya ng pamahalaan na inatasan na magpatupad sa pagpapayabong ng kita ng mga magsasaka sa bansa. Saklaw rin nito ang pagpaparami ng pag-alagang hayop at kasiguraduhan na magiging maunlad ang rural sector. Titik B, Bureau of Animal Industry o Kawanihan ng Industriya ng Hayop. Ang ahensyang ito ng pamahalaan ay may tungkulin na bumuo at maglungsad ng mga programa para sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa sa iba't ibang sakit na maaaring makaapekto sa mga alagang hayop tulad ng baboy at manok. Gayun din ang kasiguraduhan na mapaunlad ang sektor ng pagsasaka at pagpaparami ng alagang hayop sa bansa. Titik C, National Swine and Poultry Research and Development Center o NSPRDC. Sa
Sa pananaliksik na ito ay inaasahan ang pagkakaroon ng pag-unlad sa negosyo na paghahayupan, magbigay ng karagdagan sa kabuhayan at pataasin ang kita ng mga magsasaka, lalong higit ang mga maliit na magsasaka. Titik D, Veterinarian Office ng bawat lungsod at bayan. Karaniwang ang bawat lungsod, bayan o lalawigan sa bansa ay may mga veterinaryong maaaring lapitan at hingan ng tulong ng mga nagpaparami ng alagang hayop. Dito ay libreng makakahingi ng tulong at payo para sa mga alagang hayop. Titik E, Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang pangunahing tungkulin ng ahensya ay ang pagpapanatili, pangangasiwa, paglinang at wastong paggamit ng mga likas na yaman at kapaligiran ng bansa. Partikular ang pangangalaga sa mga kagubatan at pastulan, mga yamang mineral, pagreserba ng mga tubig kanlungan, lupaing bayan, gayon din ang pagbibigay ng lisensya at resolusyon sa lahat ng likas ng naayon sa batas. Gayon din ang matiyak na pantay ang pagbabahagi ng mga benepisyo mula sa mga ito sa kapakanan ng kasalukuyan at sa susunod pang salinlahing Filipino. Titik F, Department of Trade and Industry o DTI. Ito ang nagsisilbing pangunahing coordinative, promotive, facilitative at sangay ng pagkakaroon ng resolusyon ng pamahalaan para sa mga gawaing may kinalaman sa kalakalan, industriya at pamumuhunan sa bansa. Ang DTI ay may mandato na paigtingin ang gawain ng mga pribadong sektor upang mapabilis at mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga komprehensibong hakbang at deregulasyong programa at patakarang magpapalawak sa lokal at dayuhang kalakalan. Titik G, Department of Labor and Employment o DOLE. May mandato ang ahensya na ito na gumawa, magtakda at magpatupad ng mga patakaran at programa at serbisyo at magsilbi bilang isang tagapag-ugnay ng mga polisiya sa larangan ng paggawa at empleo. Nasa mandator ng ahensya na masigurong napapatupad ang mga probisyon sa batas sa paggawa ng Pilipinas upang matiyak na naibibigay ang benepisyo ng mga manggagawa sa bansa. Titik H, Department of Science and Technology o DOST.
Ito ay may tungkulin bilang tagapag-ugnay ng mga proyektong may kinalaman sa agham at teknolohiya. Ang ahensya ay naatasan rin na magsagawa ng patakaran at mga proyekto sa larangan ng agham at teknolohiya bilang tagapagtaguyod ng kaunlarang pambansa. Titik I, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ang kaniyang logo. Ang TESDA ang siyang bumubuo ng mga manpower at skill plan. Nagtatakda rin ang ahensya ng angkop ng mga pamantayan at pagsusulit sa kasanayan, koordinasyon at sumusubaybay sa mga patakaran at programa na may kinalaman sa manpower. Nagbibigay rin ng mga wastong direksyon sa patakaran at mga patnubay para sa paglalaan ng mga mapagkukunang manggagawa. Gayon din mula sa mga institusyon ng TVET, mula sa pribado at pampublikong sektor. Ang TESDA ay ahensyang patuloy na tumutugon para magkaroon ng epektibo at mahusay na paghahatid ng napakaraming serbisyo sa mga kliyente nito. Upang maipagpatuloy ang pagsasakatuparan ng multi-pronged mission nito, ang TESDA Board ay bumuo ng isang eskema at programa na nakakatulong sa pagbibigay ng pinakamataas ng pagsasanay at pagpapaunlad ng yamang tao sa iba't ibang lugar, sektor ng industriya at paggawa at institusyon. Titik J, Food and Agriculture Organization o FAO. Isang espesyal na sangay ng United Nations na may layunin na labanan at sugpuin ang laban sa kagutuman. Ang kanilang layunin ay upang magkaroon ng seguridad sa pagkain para sa lahat at magkaroon ng katiyakan na ang bawat tao ay may regular na mapagkukunan ng mga sapat at may mataas na kalidad na pagkain upang mamuhay ng aktibo at malusog ang bawat isa. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, ipaliwanag ang tungkulin o mandato ng mga sumusunod na departamento o ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagpaparami ng alagang hayop. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, isulat ang fact kung wasto ang inilalahad ng bawat item at bluff naman kung mali. Para sa unang bilang, isa sa mandato ng TESDA ang pagbibigay ng training sa mga nagnanais na magparami ng alagang hayop o animal production. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay fact.
Pangalawa, mandato ng DENR na bumuo ng mga programa para sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa ng mga sakit ng hayop at para sa pagpapaunlad at pagpapalawak ng mga industriya ng hayop at manok. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay bluff. Pangatlo, ang DOLE ang nangangasiwa at nangangalaga sa mga kapakanan ng mga manggagawa tulad ng mga magsasaka at mga tagapag-alaga ng mga hayop. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay fact. Pang-apat, ang NSPRDC ay para sa konserbasyon, pagpapabuti at paggamit ng mapagkukunang genetic ng baboy at manok at bumuo ng teknolohiya sa pagsasaka ng baboy at manok. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay fact. Pangalawang aralin, mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Pagproseso ng pag-unawa. Gabay na mga tanong. Para sa unang bilang, may kilala ba kayong mga tao na umunlad ang pamumuhay ng dahil sa pagpaparami ng mga alagang hayop? Pangalawa, paano sila naging matagumpay? Ang gawaing animal production ay sadyang kawili-wili at talagang mapagkakakitaan. Sa gawaing ito ay may nag-aantay na biyaya. Maraming Pilipino na ang umunlad ang pamumuhay dahil sa pag-aalaga ng mga hayop. Ating silang kilalanin. Mga Pilipino na umunlad ang pamumuhay dahil sa pag-aalaga ng mga hayop. Una, Leo Aldueza mula sa San Jose, Batangas, nakilala sa mga manok at itlog. Si Leo ay nagtrabaho bilang mekaniko sa Middle East. Ang pagiging OFW ay batid niyang hindi panghabang buhay na trabaho kaya naglakas loob siyang sumugal at nagpasimula ng isang poultry business sa San Jose, Batangas. Dumaan sa kanilang kabuhayan ang iba't ibang suliranin, ngunit hindi siya nagpadaig sa mga suliraning ito. Dahil sa sipag at determinasyon, naging matagumpay siya sa larangan. Pangalawa, Albert Dwight Tamayo mula Masbate, nakilala sa poultry layer farming. Si Albert Dwight Tamayo ay isang registered nurse. Ngunit napagtanto niya na hindi sapat ang pagkakataon sa napiling larangan. Nagdesisyon siyang bumalik sa tinubuang bayan ng Palamas, Masbate at upang magpasimula ng sariling negosyo. Ang napili niya ay poultry farming na sa ngayon
ay isang matagumpay na nagpaparami ng poultry layer sa kanilang lalawigan. Pangatlo, Chito Suarez mula sa Trinidad, Bohol, nakilala sa balut at sisiw supplier. Si Chito Suarez naman ay tubong Bohol. Ang negosyo niya ay ang pagpaparami ng itik. Nagsusupply rin siya ng itlog at balut sa kanilang lalawigan. Pang-apat, former Secretary Emmanuel Manny Pinol mula Bukidnon, nakilala sa Native Chicken. Si Emmanuel Pinol ay dating kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Naniniwala siya ang bawat pamilyang magsasaka ay dapat na mag-alaga na hindi bababa sa 20 ulo ng free-range na manok. Ito ay pwede nilang maihanda sa hapagkainan sa araw-araw. Ang pag-aalaga ng manok sa likod bahay ay isa sa mga pinakamahusay na gawain sa pagsasaka dahil mabilis itong pagkakakitaan at mababa ang panganib na dulot nito sa kalikasan. Panglima, Leo Sungkip mula sa Davao City, nakilala sa itik at pato. Si Leo Sungkip ay nagpasimula at nagtagumpay sa pagpaparami ng itik at pato sa lalawigan ng Davao. Dahil dito, siya rin ay nagsusupply ng balut sa kanilang lalawigan at gayon din sa mga karatig lalawigan. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Pagtambalhin ang mga kilalang nagpaparami ng hayop sa bansa at ang kanilang mga sinimulang alagang hayop. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ngayon ay sagutin na natin. Para sa unang bilang, Leo Aldueza. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. May poultry business sa Batangas. Pangalawa, Albert Dwight Tamayo. Ano ang tamang sagot? Mahusay! E. May poultry layer farming sa Masbate. Pangatlo, Chito Suarez. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! A. Nagpaparami ng itik at pagsusupply ng itlog at balut sa Bohol. Pang-apat, Emmanuel Pinol. Ano ang tamang sagot? Tama! C. Nagpaparami ng native chicken.
At panglima, Leo sungkip. Ano ang tamang sagot? Magaling! Titik D. Nagpaparami ng itik at pato sa Davao. Paglalapat at pag-uugnay. Paano to? Kilalanin ang tinutukoy sa sumusunod na bilang. Para sa unang bilang, siya ay dating kalihim sa pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Siya ay nagpaparami ng mga native na manok sa kanyang lalawigan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Siya ay si Emmanuel Pinol. Pangalawa, sino ang kilalang nagpaparami ng itik sa lalawigan ng Davao? Magaling! Siya si Leo Sungkip. Pangatlo, tubong buhol at nagpaparami rin ng alagang itik. Ano ang tamang sagot? Magaling! Chito Suarez. Pang-apat, siya ay nagpaparami ng pangitluging manok sa lalawigan ng Masbate. Sino siya? Tama! Siya ay si Albert Dwight Tamayo. Panglima, siya ay dating OFW na kilala ngayon sa lalawigan ng Batangas bilang nagpaparami ng alagang manok. Sino siya? Napakagaling! Siya ay si Leo Aldueza. Narito ngayon ang mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals. Siya dapat ay: una, malakas ang loob. Katangian na nagpapakita na hindi natatakot na sumubok ng bagong gawain tulad ng pagpaparami ng alagang hayop. Pangalawa, masipag. Katangiang kilala ang bawat Pilipino ang pagiging masipag. Ito ang katangian na nagpapakita ng masusing paggawa ng iba't ibang gawain na kaakibat ng pag-aalaga ng mga hayop tulad ng pagpapakain, paglilinis ng kulungan, at marami pang iba. Pangatlo, matapat. Dapat itong taglayin ng isang taong nagnanais na magtagumpay sa pagpaparami ng alagang hayop. Dapat maging matapat sa pakikipag-usap sa mga taong magiging katuwang sa paghahayupan. Tulad ng mga taong maaring bumili ng iyong mga produkto. Pang-apat, masigasig. Ang mga gawain sa animal production ay hindi gawaing biro. Kaya dapat kung ikaw ay nagbabalak na magparami ng hayop, dapat handa ang iyong sarili sa mga gawain at responsibilidad na kaakibat nito. Panglima, mapamaraan. Sila ang mga taong hindi pinanghihinaan ng loob
sa tuwing may di inaasahang pangyayari habang nag-aalaga ng hayop. Dapat mabilis mag-isip at maghanap ng paraan kung paano dapat bigyan ng solusyon ang isang pangyayari na nangangailangan ng agarang solusyon. Pang-anim, matatag. Kahit anong uri ng hanap buhay o negosyo man, hindi maiiwasan ang magkaroon ng problema. Maliit o malaking problema man, ay dapat handa ang iyong sarili na maging matatag. Pang-pito, determinado. Kung malakas ang determinasyon ng isang tao, tiyak hindi siya magpapatalo sa mga problemang maaaring dumating sa panahon ng kanyang pagpaparami ng mga hayop. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, basahin ang bawat sitwasyon. Tukuyin at isulat ang katangiang ipinapakita sa bawat bilang. Una, bagaman si Albert Tamayo ay isang rehistradong nurse, hindi siya natakot makipagsapalaran sa pagpapaitlog ng mga manok. Ano ang kanyang katangian? Magaling. Siya ay malakas ang loob. Pangalawa, kainitan ng panahon. At marami sa mga alagang manok ni Mang Tonyo ang nangamatay. Ngunit hindi ito naging balakid upang hindi niya ipagpatuloy ang nasimulang pagpaparami ng alagang manok. Ano kaya ang katangiang ipinakita niya? Napakagaling! Siya ay matatag. Pangatlo, nagkaroon ng pagmahal sa mga pagkain para sa mga alagang baboy ni Aling Maria. Kung kaya't naisipan niyang gawing pagdagdag na pagkain ang mga tanim na kangkong na makikita sa kalapit na sapa. Ano kaya ang katangiang kanyang ipinakita? Tama! Siya ay mapamaraan. Pang-apat, sa kasagsagan ng pagkalat ng swine flu, napansin ni Edgar ang ilan sa mga palakihing baboy ay nakitaan ng mga sintomas ng sakit. Kanya itong ipinabatid sa kagawaran ng agrikultura sa kanilang lugar. Ano kaya ang katangiang kanyang ipinakita? Napakagaling! Siya ay matapat. Panglima, sa pagpaparami ng alagang manok na nagbibigay ng itlog, si Alan ang gumaganap ng mga gawain sa pangangalaga rito. Hindi na siya kumuha ng tagapag-alaga dahil kaya naman niya ang lahat ng gawain. Ano kaya ang katangiang kanyang ipinakita? Magaling! Siya ay masipag. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Tanong tugon. Una,
Ano-anong hayop ang magkakatulad na pinaparami ng mga nabanggit na tao sa aralin? Pangalawa, anong paraan ng pangangalaga ang inyong natalakay sa pagiging tagumpay ng bawat isa? Pangatlo, may kabutihang maidudulot ba ang gawaing pagpaparami ng alagang hayop sa ating bakuran? Ano-ano ang mga ito? Pang-apat, paano makakatulong ang pagkakaroon ng kaalaman sa animal production upang magkaroon ng disenteng hanap buhay ang bawat Pilipino at nang mapaunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa? Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Panuto. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, nagkaroon ng kakulangan sa supply ng patuka para sa mga alagang manok ni Mang Nato. Para hindi magutom ang kanyang mga alagang manok, gumamit siya ng giniling na mais bilang patuka. Anong katangian ang ipinakita ni Mang Nato? A. Masigasig. B. Mapamaraan. C. Matapat. D. Malakas ang loob. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. Mapamaraan. Pangalawa, anong uri ng hayop ang pinaparami ng dating kalihim na si Manny Pinol? A. Itik. B. Manok. C. Pato. D. Native na manok. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay D. Native na manok. Pangatlo, ano ang layunin ng batas na tinatawag na Republic Act 10068? A. Layunin na gabayan ang mga ahensya ng pamahalaan. B. Layunin na tugunan ang kakulangan sa supply ng produkto. C. Layunin na magsagawa ng organikong paraan ng pagpaparami ng mga halaman, gayon din ng mga pagpaparami ng mga alagang hayop. D. Layunin na tulungan ang mga magsasaka na maibenta ang mga aning hayop. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay C. Layunin na magsagawa ng organikong paraan ng pagpaparami ng mga halaman, gayon din ng mga pagpaparami ng mga alagang hayop. Pang-apat, nagkaroon ng di maipaliwanag na karamdaman ang mga alagang baboy sa inyong komunidad. Alin sa mga sumusunod na ahensya ng pamahalaan ang dapat mong lapitan para hingan ng tulong? A. Food and Agriculture Organization o FAO. B. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.
C. National Swine and Poultry Research and Development Center o NSPRDC. D. Department of Labor and Employment. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay C. National Swine and Poultry Research and Development Center o NSPRDC. Panglima, kung nagkaroon ng sakit ang iyong alagang mga hayop, sino ang dapat mong lapitan? A. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng DENR. B. Mga veterinaryo sa inyong lokal na pasilidad. C. Mga namimili ng iyong mga ani. D. Ang pamahalaang lungsod. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay B. Mga veterinaryo sa inyong lokal na pasilidad. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga piling batas, lokal na ordinansa, at mga ahensya ng gobyerno at non-government organization o NGOs at serbisyong naibibigay sa pag-aalaga ng poultry animals at ang mga tao sa pamayanan o buong bansa na nagtagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe!